Hello mga kapatid, ay na nga, pag-usapan natin ang sinasabi doon na huwag patay ng ating sarili. Huwag nating pagurin dahil tayo nilikha ng Diyos ng kawangis niya. Diba? Sabi nga doon na we are created by the own image of God. The same sa ating Panginoong Hesus. Kaya alagaan natin ang ating katawan. Huwag tayong masyadong magbabad sa trabaho. Dahil maraming mga tao ngayon, ang araw ginawang gabi, ang gabi ginawang araw. Sobra-sobrang pagtatrabaho. Halos wala nang pahinga. Kaya pag nagkasakit yung tao, kawawa ang pamilya. Marami na tayong nakikita maging sa social media na sinasabi nila na talagang binuhos nila yung oras sa trabaho. Hindi na iniisip yung katawan nila. Kumakain sila ng mga instant food na wala namang vitamins, mga noodles, yun, mga kinakain nila. Kasi gusto nila na ayaw na nilang magluto, gusto nilang kumain na lang diretso. Pero ito ay paalala sa atin ng Panginoon na tayo ay bilang mga anak niya, alagaan natin ang ating katawan, which is the temple of God. Tayo ay templo ng ating Diyos. Kaya tayo mga anak niya ay laging maghingi ng gabay sa ating Panginoon. Humingi tayo ng wisdom and knowledge. Kasi bihira lang tayo, minsan lang tayo sa mundong ito. Kaya habang tayo nabubuhay, habang tayo may lakas, tayo ay lumapit sa ating Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Dahil pag ang tao ay walang Diyos, napakakawawa tayo. Sabi nga, ang Diyos, kapag walang tao, mananatili siyang Diyos. Pero ang tao, kapag walang Diyos, napakakawawa. Kawawa tayo. Kaya tayo mga kapatid na tinanggap natin si Jesus bilang Lord and Savior natin, ay doon na natin na sinabi sa ating Panginoon na siya na ang magabay sa atin, siya nang bibigay sa atin ng karunungan na gagaling lamang sa Kanya. Sabi nga niya sa Kanyang salita sa James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, it will be given to him. It will be given to you as well. So, bibigay ng Diyos ang karunungan na nagagaling sa Kanya nang walang pag-alinlangan. Kaya humingi tayo ng karunungan sa ating Panginoon, humingi tayo ng gabay. 'Di ba ang salita ng Panginoon, siya yung ating siya yung ating gabay, siya yung ating kumpas kung saan tayo pupunta, kung saan tayo manatili o ano man ang gagawin natin sa buhay natin. Maging sa trabaho natin, maging sa ginagawa natin, maging kung tayo man ay nagda-drive, nagko-commute, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Huwag nating sarilihin ang buhay sa mundong ito. Kaya nga pinapaalala sa atin na huwag mong patayin ang sarili mo. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Kaya sa mundong ito, may pag-asa kapag na kay Kristo. Yan lang kapatid. God bless po sa ating lahat. Bye.